Shoutout sa tagapakinig natin na si Katsakino Dukusin, Ronald Verbosidad, itong si Romeo Conchada at si Juan Solege. At ang balita natin ngayon, mukhang ito raw Meralco Bolts ay tinitignan yung posibilidad na i-trade yung iba nilang players para sila ay mapalakas pa yung lineup. Dahil sa ngayon, itong masasabi natin na ito si Chris Banquero daw ay posible na mapunta dito sa Barangay Ginebra at ang magiging kapalit ay si Stanley Pringle. Nakita naman natin na super lakas ng parehong nabanggit na players. Si Pringle madalas nagdo-double figures ngayon dito sa Barangay Ginebra at itong si Chris Banquero naman. Nakita rin natin naka 18 points to sa huling game niya dito sa Meralco Bolts. So kung sakaling makuha ng Ginebra ito si Banquero, magiging maganda yung kanilang lineup. Babata pa sila at magkakaroon ng isang highly skilled na defensive player. Totoo nakaka-score itong si Banquero, pero kapag nandiyan na itong iba nilang mga players katulad ni Aaron Black, ay medyo nawawalan ito ng playing time. Pero kung sa Ginebra, umaasa siya na magkakaroon siya ng mas maraming minuto doon at ang magiging tandem ay si Banquero at itong si Maverick Ahan-Misi. Samantala naman kapag si Pringle ang napunta sa Meralco, magkakaroon ng isang veteran na pwedeng maging kahalili ito si Aaron Black. Tandaan natin ito si Aaron Black, injured pa yan, hindi pa nagagamit ng Meralco. Kaya yan ang dahilan ngayon kung bakit sila naghahanap ng isang veterano. Kung sakali meron kang Pringle at Black doon sa backcourt mo at ang Ginebra naman may Ahan-Misi at Banquero, magiging okay na yan. Parang balanse naman yung trade. Sabihin nga natin na ito si Pringle medyo matanda na. Ito naman si Banquero, nagkakaroon ng maraming injury. So hindi natin masasabi na pabor talaga sa Ginebra ang trade na ito. At sa tingin ng iba kung ito ay gagawin, pwede itong aprubahan ng PBA Trade Committee dahil madali ito at masasabing balanse. Totoo nga kaya na itong Converge Fiber Exerts ay interesado rin dito kay Coach Yeng Guiao. Ang balita kasi ngayon kung ito si Coach Yeng Guiao ay sisibakin dito sa ROS, posible kaya na ito ay mapunta sa ibang kumpanya dahil talented coach naman ito. Siyempre, nanggaling na yan doon sa MVP group, hindi na yan babalik doon. Dahil hindi maganda naging experience niya din sa NLEX. So, either mapunta siya sa Converge o di kaya naman ay dito sa SMC. Sa tingin ko, malabong mapunta yan dito sa Phoenix Fuel Masters dahil walang kasiguraduhan kung ano ba estado ng koponan na yan sa PBA at hindi pupunta si Coach Yeng Guiao sa ganyang sitwasyon. Kaya sa tingin ko, either sa SMC o sa Converge yan. At siguro parang mas kinakailangan ngayon ng Converge dahil kahit sabihin pa natin na medyo matindi itong si Aldin Ayo pagdating sa suporta mula sa management. Siyempre, nakadepende lahat yan dito sa magiging performance nila at nag-i-struggle nga ang Converge ngayon. Siguro sasabihin ng iba bakit kukunin ng Converge itong si Coach Yeng Guiao, gayong ang ROS ay ganyan din ang record. Well, alam naman natin na itong si Coach Yeng Guiao kapag nabigyan ng tamang pyesa ay kayang mag-deliver. At siguro yung mga players ngayon ng ROS ay parang hindi sapat para dito sa kanyang gustong gawin. At kung sakasakali nga na makakuha siya ng panibagong mga players, ay baka makagawa na ng paraan para siya ay manalo. At ang pinakamaina dyan ay kung makapaglaro siya o makapag-coach siya sa isang koponan katulad ng Converge na alam naman natin ay maraming mga scorer. At yan ang gusto ni Coach Yeng Guiao. So if ever na mag-decide itong ROS na kinakailangan nila ng panibagong coach, hindi mawawalan ng trabaho itong si Coach Yeng Guiao dahil sigurado ako itong Converge at maski na ang SMC ay magkakaroon ng interes na makuha ang serbisyo nito.